Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang kasaysayan ni Manuel L. Quezon, ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas at ama ng wikang pambansa. Samahan ninyo ako at kilalanin pa natin siya. Si Manuel Luis Quezon y Molina, na mas kilala sa tawag na MLQ, ay isang kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang sundalo, abogado, politiko, at estadista na naglingkod bilang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Siya rin ang unang Pilipino na namuno sa isang pamahalaan sa buong Pilipinas. Si Manuel L. Quezon ay ipinanganak noong 19 ng Agosto taong 1878 sa Baler, Tayabas, ngayon ay Aurora. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at kalaunan ay nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Sumali siya sa revolusyonaryong hukbo noong digmaang Pilipino-Amerikano at naging aide-de-camp ni Emilio Aguinaldo. Pagkatapos ng digmaan, nagtrabaho si Quezon bilang clerk at servyor. Naging paискal siya sa Mindoro at Tayabas. Noong 1906, nahalal siya bilang gobernador ng Tayabas. Naging kinatawan din siya sa unang asembleya ng Pilipinas at naging majority floor leader. Mula 1909 hanggang 1916, nagsilbi siya bilang resident commissioner ng Pilipinas sa Estados Unidos, kung saan niya ipinaglaban ang pagpasa ng Philippine Autonomy Act Jones Law. Noong 1935, nanalo si Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas. Sa kanyang panunungkulan, hinarap niya ang mga isyu sa lupa, muling inayos ang depensa ng militar, at nagtaguyod ng pag-unlad sa Mindanao. Siya ay itinuturing na ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pagtataguyod sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, tumakas si Quezon patungong Estados Unidos at itinatag ang pamahalaang Commonwealth sa pagkatapon. Namatay siya sa Saranac Lake, New York, noong 1 ng Agosto taong 1944. Si Manuel L. Quezon ay nag-iwan ng malaking legasya sa Pilipinas. Ang Quezon City at ang lalawigan ng Quezon ay ipinangalan sa kanya. Siya rin ay kilala bilang ama ng katarungang panlipunan dahil sa kanyang mga programa para sa mga mahihirap. Ang kanyang mga kontribusyon sa pagtataguyod ng wikang pambansa ay nagbigay daan sa pagdiriwang ng Araw ng Wika tuwing 19 ng Agosto, ang kanyang kaarawan.